Isang gabi, habang si Propeta Muhammad ay nagpapahinga malapit sa Kaaba, sa bahay ng pinsan niyang si Umhani, dumating si Anghel Jibril kasama ang isa pang anghel. Binuksan nila ang dibdib ng propeta, hinugasan ang kanyang puso gamit ang tubig Zamzam, at pinuno ito ng pananampalataya at karunungan. Hadith, Sahih Muslim 162, Sahih Bukhari 3207. Ang pagdating ng Al-Buraq. Pagkatapos nito, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos ay dinala sa akin ang isang hayop na puti, mas malaki sa asno, ngunit mas maliit sa kabayo. Ang tawag sa kanya ay Burak. Bawat hakbang nito ay umaabot hanggang sa dulo ng paningin. Sahih Muslim 162. Si Angel Gabriel ang nagdala kay Propeta Muhammad. Sumakay siya sa Burak at sila ay lumipad mula Makkah patungong Jerusalem sa isang iglap lamang. Pagdating niya sa Masjid Al-Aqsa, Jerusalem, pinarada ni Jibril ang Burak sa lugar kung saan nagtatali ng mga propeta ng kanilang mga hayop. Pumasok si Propeta Muhammad sa loob ng masjid at nagdasal siya kasama ang mga propeta, na siya ang imam 2 rak'ah. Pagkatapos ng salah, si Angel Jibril ay nagsabi, narito ang lahat ng mga propeta. Hadith, Sahih Muslim 162. Ito ay tanda na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay imam ng lahat ng propeta at huling sugo ng Allah. Pagkatapos, sinabi ni Propeta Muhammad, pagkatapos ay dinala ako ni Jibril pataas sa langit. Unang langit. Nakita niya si Prophet Adam alaihi salam. Binati siya ni Adam at nagsabing, maligayang pagdating sa matuwid na anak at sa propeta. Ikalawang langit. Nakita niya sina Prophet Isa, Jesus, at Prophet Yahya, John the Baptist. Pareho nilang binati si Muhammad. Ikatlong langit. Nakita niya si Prophet Yusuf, Joseph, na napakaganda ng mukha. Maligayang pagdating sa matuwid na kapatid at propeta. Ikaapat na langit. Nakita niya si Prophet Idris, Enoch. Maligayang pagdating, matuwid na kapatid at propeta. Ikalimang langit. Nakita niya si Prophet Aaron, kapatid ni Musa. Maligayang pagdating, matuwid na kapatid at propeta. Ika-6 na langit. Nakita niya si Prophet Musa, Moses. Maligayang pagdating, matuwid na kapatid at propeta. Nang lumampas si Muhammad, umiyak si Musa at sinabi, umiiyak ako dahil may isang kabataang propeta na darating pagkatapos ko at mas marami sa kanyang bansa, ang papasok sa paraiso kaysa sa aking bayan. Ikapitong langit. Nakita niya si Prophet Ibrahim, Abraham, nakasandal sa Baitul Mamur, ang bahay ng pagsamba ng mga anghel sa langit. Maligayang pagdating, matuwid na anak at propeta. Ang Sidratul Muntaha, ang dulo ng mga langit. Dinala siya ni Jibril sa Sidratul Muntaha, isang napakagandang punong kahoy na nililibutan ng mga kulay at liwanag na hindi mailarawan. Hadith, Sahih Al-Bukhari 3207. Pagdating doon, sinabi ni Jibril alaihi salam, hindi ako pinahintulutang lumampas dito, ya Muhammad. Kung lalampas ako, masusunog ako sa liwanag ng aking Panginoon. Ngunit si Propeta Muhammad ay nagpatuloy mag-isa at lumapit siya sa presensya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang utos ng sala. Sa presensya ni Allah, ipinag-utos sa Propeta Muhammad ang sala. Ya Muhammad, ipinag-uutos ko sa iyong ummah ang 50 salah bawat araw at gabi. Sahih Al-Bukhari 3207. Sahih Muslim 162. Ang pagbalik-balik ni Muhammad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Unang pagbaba. Habang bumababa mula sa langit, nakasalubong niya si Prophet Musa alaihi salam. Nagtanong si Musa, ano ang ipinag-utos ng iyong Panginoon sa iyong ummah? Muhammad, 50 salah bawat araw. Musa, ang iyong ummah ay hindi kakayanin iyan?
Ako ay nasubukan ko ang aking mga tao, Bani Israel. Bumalik ka kay Allah at hingin mong bawasan. Kaya si Muhammad ay bumalik kay Allah at nabawasan ang bilang ng salah. Paulit-ulit siyang bumalik at bumaba ang bilang ng salah. Mula 50, 40, 30, 20, 10. Huling pagbalik. Hanggang sa naging 5 salah bawat araw at gabi. Nang sinabi ito kay Musa, sinabi ni Musa, "Bumalik ka pa, ya Muhammad, at hilingin mong bawasan pa dahil ang iyong ummah ay mahina." Ngunit sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Nahihiya na ako kay Allah. Tatanggapin ko na ito." Pagkatapos ay sinabi ni Allah, "Ito ay 5 beses na salah. Ngunit ang katumbas nito ay 50 gantimpala. Hindi ko binabago ang aking salita." Sahih Muslim 162. Ang pagbalik sa Makkah. Pagkatapos ng karanasang iyon, ibinalik siya ni Jibril sa Makkah sa parehong gabi. Kaya tinatawag itong Isra wal Mi'raj, gabi ng paglalakbay at pag-akyat. Nang sabihin ni Muhammad, sa mga tao ang nangyari, marami ang hindi naniwala. Ngunit si Abu Bakar radiyallahu anhu ay agad naniwala. Kaya tinawag siyang As-Siddiq, ang palaging naniniwala. Ang aral at kahulugan. Pagdating ni Jibril, paghahanda sa puso ng propeta, kailangang malinis ang puso bago makalapit kay Allah. Pagdating ng burak himala ng bilis at kapangyarihan ni Allah, walang imposible kay Allah. Salah. Unang ipinag-utos sa langit, ang salah ay regalong direktang galing kay Allah. Pagbabalik-balik Musa, ang nagbigay ng payo. Tanda ng awa ni Allah sa ummah ni Muhammad. 5 salah katumbas ng 50 gantimpala awa, biyaya, at pagmamahal ng Allah sa atin. Pangwakas na pagninilay. Ang salah ay hindi basta utos. Ito ay regalo mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Habang ang ibang utos ay ipinadala sa lupa sa pamamagitan ng anghel, ang salah lamang ang utos na ibinigay ni Allah kay Muhammad direkta sa itaas ng mga langit. Kaya bawat pagdarasal natin ay tulad ng pag-akyat kay Allah, isang mi'raj, pag-akyat ng kaluluwa, ng bawat Muslim araw-araw. Kaya tuwing marinig mo ang adhan, huwag mong sabihing, mamaya na, ang sala ay hindi pa hirap.